great sunshine and sunny day to each and every one of us. So, yeah, vlog time again about the goodness, faithfulness of Jesus sa buhay ng bawat isa sa atin, no? So, ito po ang nakalagay dito sa mga Bibles. Please, no? 1 John chapter 5 verses 4 to 5. Meron po tayong dalawang napakahalagang mga verses. Ulitin ko, 1 John chapter 4 verses 4 to 5. Yan. For whoever is born of God overcomes the world. Our faith. For whoever is born of God overcomes the world. Our faith. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. Keyword po natin dito yung faith at saka yung believes, di ba? Nandyan po ang tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. God of God siya, Diyos siya, naging tao siya. Pero, paano magiging epektibo yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo sa buhay ng isang tao? Yan ang maganda natin pag-usapan, no? Yes, nandyan na po siya kasi meron pong tinatawag na practice ngayon or aral na universalism. Hindi po totoo yun. Ang kanila pong tinuturan, ligtas daw lahat ng tao. Even without going to Jesus, even without going to the cross, ligtas na raw ang tao. That's a big lie from the pit of hell. Hindi bababa ang Panginoong Jesucristo rito kung ganun lang ang konsepto na kanyang nasa isip. Ang kanya pong nasa isipan ay tulad nung kay Moises. Nung natatandaan po ninyo, natuklaw ng mga ahas yung mga tao. Tapos ang sabi ng Panginoon dito kay Moises, kumuha ka ng tansong ahas, gumawa ka ng tansong ahas at ito ipulupot mo doon sa isang kahoy. At sabi ng Panginoon, kung sino ang titingin diyan, gagaling doon sa pagkakatuklaw. Okay? Nangyari, ganun nga po. Yung mga tumitig doon sa bronze snake na nakalagay doon sa pole, gumaling. Yung mga hindi tumingin, napahamak po sila. So, ganyan lang po kasimple. Old Testament pa lang po yan, ha. Ang Old Testament, ito po ay shadow. Shadow pa lamang nung mga katotohanan na mangyayari sa New Testament, which is the substance, the Lord Jesus Christ Himself. So, ganun din po tayo ngayon. Kung sino man ang mananampalataya doon sa nakapako sa krus ng Kalbaryo, or should I say, doon sa napako, tapos na hindi ba? Kapi ko, baka lumamig, sandali lang po. Sayang naman, di po ba? Bali. So, kung sino man ang titingin doon sa napako sa krus, pangako ng Panginoong Ama o God the Father, maliligtas. Sapagkat napakahalaga kay Ama o kay God the Father, yung ginawa ng kaniyang anak, ang God of Gods na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Napakahalaga po niyan sa kanya. So, titigan niyo ang aking anak na si Jesus. Lahat kayo maliligtas. Saan? Sa pagkakatuklaw ng ahas? Kasi ang ahas po, pag tinuklaw ka niyan, may venom siya. May venom yan. At hindi po magandang magiging epekto sa tao. Mabilis pong papanik yung venom, ikamamatay ng isang tao. Mas mahigpit po roon o mas matindi roon ang kasalanan. Akalain nyo, pinanganak pa lang ang tao, may kasalanan na. Yung venom of sin is the greatest and most dangerous venom of all. Dahil ikapupunta mo yan sa impyerno. Akalain mo, you will spend all of your eternity in hell together with the false prophet, the Antichrist, and Satan himself. At together with all those unbelievers na nag-reject kay Jesus since the beginning of time. So, napakahalaga po na alam natin kung paano maligtas. Paano ba maligtas ang tao? Ito na po siya. Sino man ang mananampalataya sa kanya, magkakaroon ng buhay walang hanggan. Ang keyword natin, believe. 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 Hindi mo kailangan ng cheche bureche kung ano nung gagawin na kung ano nung seremonya. No, believe. Look unto Jesus. Actually, yung looking unto Jesus, that's it. Nakalagay sa Book of Hebrews. That's believing, oh, He died for me. Di ba lahat ng kasalanan ko kinuha niya na? So, lahat po ng yan,
napaka-detalyado sa mind ng Panginoon bago pa siya maging tao. Alam niya ang maniniwala sa Kanya, surely, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, it's up to you. Nandyan na po ang Bible. Nandyan po ang paraan para maligtas tayo. Nakasulat sa Bible. Especially sa Book of John. Umuulan din ng mga patotoo kung paano maliligtas ang isang tao laban sa kapangyarihan o venom ng kasalanan. Yan ay walang iba kundi ang nag-iisang solusyon sa kasalanan, ang Diyos ng mga Diyos na naging tao, si Jesus Christ. Dahil, kalain po ninyo, dugo ng Diyos ang nabubuo doon. The blood of God ang nabubuo doon sa krus ng Kalbaryo. So, powerful blood yan. Sa Old Testament, yung mga inaalay lang ng mga tao ay mga kambing, dugo ng kambing, guya, tupa, yung mga maliliit na pati yung mga itik, yung mga ibon na maliliit yata, pati yun tinatanggap as a sacrifice, So yung mga tipong ganyan. So lahat po na yan ay ceremonies laang So pero ang totoo diyan, yung ang Panginoong Jesucristo, perfect yung kanyang kamatayan sa cross. Wala ka nang hahanapin pa doon sa kanyang kamatayan sa cross. That's a perfect death to redeem us from sin. That's why if you're not yet a subscriber of this channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell. Share mo ang video nito. Tiyak marami magbe-benefit. Lalo na po ngayon, papalapit na po ng papalapit ang panahon. Okay? Igala po ninyo sa paligid ng inyong mga mata. Iba na ang priority ng mga tao. Parang ang mga tao ngayon nakafocus na lang sa material. Parang pag magsasalita ka ng mga bagay na spiritual sa kanila about Jesus, hearing the words of Jesus, mga ganyan, sila po ay parang tumatawa. Parang they don't take it seriously. Pero tayo mga Kristiyano, ma-open ba tayo dito? Hindi po. Ipag-pray po natin sila. So, subscribe, click mo ang notification bell, share this video. Marami magbe-benefit. Promise. Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.